Tapos yung mga hindi natin mapipili, yun, ibebenta na din po natin. Ganun po. So yung mga nanggaling dito, mag-move sila ulit dito. Yan, tapos panibagong karga na naman ng biik dito. Ito na po yung kalahati. So ito naman po yung susunod na kalahati. This August, mga anak na po nga po pala itong mga to. Ito po yung nanay nung 8 nating mga baboy doon. Tips lang po natin para madaling lumaki ang inyong mga alagang baboy. What's up for today's video? Update lang po tayo dito sa ating farm. Ito na nga po pala yung ating siyam na mga biik dati. Ngayon is mga nasa around 30 kilos na po sila. Magdadalawang buwan po nitong katapusan ng August. Ito yung bulog natin, no, na hindi natin tinuli. Tapos yung 8, puro babae na po lahat yan. Tinatanggal natin ngayon yung mga lupa dito na pinaggalingan ng mga hito. Dahil ibabalik po natin to na kulungan ng mga baboy. Yan. Tapos na po. Nililinisan na lang. I-repair na din po natin tong kulungan na to. Ito po ay galing sa hitoan. Ngayon babalikan sa baboyan. Yan. Hinahati na po natin. Ito na po yung kalahati. Ito naman po yung susunod na kalahati niya. Yan. Mababa lang po yung ilalagay natin dyan. Hindi naman po ganun kataasan. Parang dyan lang sa bakal yung taas niya. Mga around 2 feet. Ito na yung mga baboy natin, o mga nasa around 35 to 40 kilos na po sila. Yun yung mga pinuputulan lang natin ng ngipin dati at ininjekan. Yan na po sila ngayon. Yung mga hito nga po pala natin na nilipat natin doon sa ating earth pan, fish pan, andun na po sila. Tapos itong kulungan na ginawa na natin, ito na po, ginawa na po natin siyang kulungan ng baboy. Binalik lang ulit natin. Bali yan, malalagyan po ng gate. Tapos ito magigiba, kalahati. Maglalagay tayo ng gate dyan. Tapos panibagong gate na naman po dito. At saka ito yung pinaka master gate nila dito na part. Para pagka magdi-dispose na, diretso na po doon. Yung plano po natin dito is, kunwari makakabili po tayo ng bagong mga biik, dito muna sila mag-i-stay kahit 5 lang po o 6. Ayan. Tapos dito po yung kainan nila na part. Yan. Kaya 2 patong lang po ng hollow blocks yan. Mababa lang. Tapos pagka naka 1 buwan na po sila, kunwari nagpasok tayo ng biik ng January first week of January, dito po sila mag-i-stay hanggang katapusan. So pagka February first week na, mga 1 buwan na sila, ililipat na po natin sila dito. Doon na lang po tayo magbubukas. Hindi na tayo gagawa ng gate dito sa mga labas. Doon na lang po yung gate, pinakadulo. Kunwari yung naka 1 buwan ng biik, lilipat na po siya dito. Magkakarga na naman po tayo ng panibagong biik kahit 5 o 6 na naman dito ng first week of February. Tapos kung pagdating na ng March first week ulit, yung mga nandito magta-3 buwan na po sila. Tatransfer naman po natin sila dito sa kabila. Yan. Medyo tinaasan ko na po yung patong doon kasi nga mga pating na po, mas malalaki na po sila. Tapos yung mga nanggaling dito sa unang kulungan, lilipat na sila dito. Mga 1 buwan na din sila. Yung panibagong bake na naman tayo dito sa March first week. So ganun lang po yan, no? Monthly magpapasok po tayo ng mga baboy ng biik para monthly magdi-dispose din po tayo. Kung ito naka 3 buwan na, lilipat na po sila dito pang 4 hanggang 4 na buwan na po nila dito ng April. Hanggang April na sila, hanggang ma-dispose na po sila dito na cage. Diyan na part. Tapos dyan din na po yung gate para madaling makalabas.
Ganun po. So, yung mga nanggaling dito, mag-move sila ulit dito. Yan, tapos panibagong karga na naman ng biik dito. Parang, ano nun, concept. Monthly po tayo magpapasok ng biik para monthly din po tayo magdi-dispose. May buwan po tayo na hindi mag-aalaga ng patining dahil sa mahal din po ng feeds at saka sa time po na magre-restore ako ng mga sirang gamit nila. Kunwari may mga butas yung semento, may mga sira yung mga bakal, mga gate. Yun. Doon tayo, yung buwan na yun ang rest ng kulungan. Mostly ang buwan na yun is mga June hanggang August. Ganun po, yun po yung hindi tayo mag-aalaga muna ng patining. Kasi medyo mababa din po ang live weight nun dahil yun po yung time na tag-ulan. Yan. Bali, ito po, itong siyam na to, na baboy. Pero walo lang po yung babae yan. Diyan po tayo mamimili ng ating magiging materyales, gagawing inahin. Tapos yung mga hindi natin mapipili, yun, ibibenta na din po natin. Dito naman po yung ating mga native na mga buntis. Ito. This August, mga anak na po nga po pala itong mga to. Itong taba na oh. Ito na ng tiyan. Tsaka ito. Tsaka ito, buntis na rin po pala to. Ito yung nanay nung Ito po yung nanay nung walo nating mga baboy doon. Ito, mga mistiso. Gagawin po natin isang inahin yan. Ito naman po, buntis na din po to. Ito yung dating nakunan, medyo nanghina. Malaking lahi po kasi siya ng native. Kaya itinira ko na po yan. Si TikTok na po yung nagkasta dito. Yan. TikTok. Ito naman po yung ating mga biik. Maganda din po to, native durok. Dahil ang similya po na pinanggalingan nito is durok. Tapos itong nanay is native. Kaya ganyan po yung mga anak niya, oh. Mabibilog, tapos brown, may mga brown. Maliliksi po sila. 2 lalaki po yan at saka 3 babae. Magandang gawing inahin po yung mga itim dyan na inahin. Dahil upgraded na po yung mga biik na yan. Upgraded durok na po yung mga yan. Mabibilog po sila. Dito naman tayo sa labas. Ito po yung isa nating baboy na gagawin din nating inahin. Kung maalala nyo po, ito po yung mga maliliit lang noon kasabay ng mga mistiso nating 3 doon. Ngayon, mga nasa around na din po siya eh. Mga sabihin nating 70 to 80 kilos na po yan. Ngayon. Ito naman po yung ating mga native din ng mga 3. Yan. Open po to sa for sale kung sino pong may gusto. Medyo ngayon lang naging dry itong natin, paligid natin dahil tumigil na po yung mga ulan dito. Yung huli yung bagyong Egay. Ito po, for sale na din po to. Open for sale na po to dahil kumakain na din po ng mga pizza mga yan. Yung mga 5 yan. Yan, humihingi pa po yung ating mga alaga.
Pag ganyan pong humingi pa po sila, binibigyan pa po natin yan. Pakainin po natin. Bale, yung pinapakain ko nga po pala is local brand na po to ng feeds. Saka smash na din po siya. Hindi na po siya yung pellet. Dahil napakamahal na po ngayon ng pellet feeds. Nasa around 1,900 to 2,000 na po ang mga pellet ngayon ng mga feeds. Ito po, mas mura po to, itong pellet na ginagamit natin. Around 1,500 lang po siya. Hog starter na po yun. Smash lang nga po, hindi po siya pellet. Pero halos parehas din po eh. Yan o. Malalakas na pong kumain yung mga yan. By this August, matatapos natin itong kulungan. So, hindi pa naman po tayo magpapasok ng maraming bake. Kaya hahatiin ko muna po sila dito. Yung mapagpipilian, magsiselection na din po tayo dito. Magsiselection na din nga po pala tayo dito ng mga unang selection natin na gagawin nating inahin. Tapos yung final selection natin is sa 4 months na po sila. Bali itong mga nabili natin mga gate, bali nabili na po natin yung mga yan sa junk shop. Mas mura po eh. Around 150 lang po ang isa niyan, kasi tayo pa yung magwi-welding, bibili ka pa ng bakal. Ito po yung gagamitin natin sa master gate, mas malalaki. Hello. Tips lang po natin para madaling lumaki ang inyong mga alagang baboy. Huwag nyo po silang titipirin sa mga pakain. Okay lang po, katga lang po kayo ng karga nyan. Dahil in return, babalik din naman po sa inyo.